Be, sure ka? Hindi ka nasama. Kasi ako mag-ikot mag-isa dahil hindi kaya ng asawa ko yung pagod dahil sobrang laki nitong abandon na to. Okay guys, ito yung pinaka-elevator nila, no? Patay na kalapate rito. Sobrang dami ng kwarto rito guys. Dahil 5 palapag tong hotel na to. Nakatakot dito guys, so dahil katabi nito may hospital rin dito. Grabe creative kung titignan mo yung bawat hallway, oh. Parang may sasalubong talaga sa'yo. Pero hindi pala dito sila pinaka-stage niya. Ginaganapan daw itong mga event, sabi ng guardia rito. May kwarto pa rito. May mga gamit pa rito. Yan. Shit. Ayan, buong area na to, buong building na to, nasunog to. Sobrang haba nito guys. Medyo creepy nga raw dun sa dulo na yun. So pupuntahan natin yun. Makikita nyo yung mga vandalism dito. Dahil dating pinapasok to ng mga outsider. Ito, yung underground pa. Yung pinaka-swimming pool, oh. So itong village na to ay dating babae ng mga teachers na hindi natapos. Hoy! Bago! Tahimik Cemetery. Ang Tahimik Cemetery ay matatagpuan sa Barangay Toklong sa flag capital ng Cavite, ang bayan ng Imus. Ang Tahimik Cemetery ay itinayo noong 1925 at isa rin ito sa pinakamalaki at pinakalumang sementeryo dito sa Cavite. Ang sementeryo na to ay hindi rin nakaligtas sa mga kwentong bayan o sabi-sabi kagaya na lamang ng kapre, bultong nagpapakita at di umano ay may pinatay pa raw dito. Mag-aalas 6 na nga ng gabi nang ako bumiyahe simula sa amin papuntang Tahimik Cemetery. At habang binabaybay ko nga ang bawat kalye ng Imus, ay nadaanan ko tong makasaysayang labanan sa Alapan noong May 28, 1898. At bawat kalye rito ay may mga nadaanan akong abandoned house at ancestral house dahil ang dekada na ang tagal. Halos 30 minuto rin ang aking biniyahe bago ako makarating dito sa Barangay Toklong, Tahimik Cemetery. Gabi na nang ako'y makarating sa Tahimik Cemetery. At dito, inayos muna namin ang aming mga vlog equipment para sa gagawin naming vlog exploration sa cemetery na to. Narito ako ngayon sa isang abandonadong mansyon na matatagpuan sa Bulacan. Bubukas ng bintana sa labas, pag pinto. Ayun, rinig guys. Bali guys, nandito tayo sa abandonadong bahay na located sa Cavite. Ito, ang abandonadong resort. Buta na kasi may natulog sa taas. Siguro galing lang sa puno yun. Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot ito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaho na yan doon sa talik. Paano sila pinatay? Hiling isupli. Hiling isupli yung Taiwan, pinipilit sa liig. Nakabaho na yan doon sa talik. Ito ang Taalik kung saan makikita Taal Volcano na matatagpuan dito sa Batangas. At may nakapagsabi nga sa amin dito na meron daw abandoned house malapit sa Taalik. Kaya agad daw pumunta sa Google Map para hanapin ang bahay na yon. At dito ay pag-zoom in ko sa probinsya ng Batangas, ito ang aking nakita. Isang bahay sa bandang paanan ng bundok na malapit sa Taalik. Sa mga oras na to ay agad kaming bumiyahe mula Cavite papuntang Batangas para hanapin ang sinasabing abandoned house sa bandang paanan ng bundok.
Palabas na yung ano. Palabas na yung buwan. Paggabi na kasi. At pagdating nga namin sa location ay nagpalipad muna ang kasamaan ko ng drone para hanapin ang abandonadong bahay at daanan papunta sa ibaba ng Taal Lake. Sa mga oras na to ay inihanda na namin ang aming mga gamit para sa gagawin naming exploration or adventure sa lugar na ito. So guys, nagbaba kami ng mga gamit para dito sa pupuntahan naming abandoned house dito sa baba ng malapit sa Taal guys. Dito ay gabi na mag-umpisa kaming bumaba ng bundok. Pagkatapos ng ilang minuto namin paglalakad ay napagdesisyonan namin bumalik dahil mali ang una naming dinaanan. Grabe, pumupula oh. Tama ba dyan? Hindi ko may makikita. Ayan guys, napitik guys. Isa kang babae, nasang parte ka ngayon ng isa kanila ang pwesto ngayon. Gilid? Gilid. Ang gilid. Saan sa gilid? Saan ba sa gilid? Gilid ng puno o gilid ng pader? Puno. Ito, pwede rin dito. Pero yung gilid ni Nico eh. Kung may kasama kami ngayon dito, ilan kayo dito ngayon? Tumunog boy, tumunog. Ikaw ba yun? Sa isang bayan ng probinsya ng Cavite ay may natatagong lihim ang abandonadong factory na ito. Halika't samahan nyo kaming libutin at alamin ang nababalot na misteryo sa lugar na ito. Ano yung sino yung Apollo yung sinasabi rin? Ay, yung engkanto daw na malaki daw na may Diyos. Yes ba meron? Aligid daw. Meron po yan. Pulo niya tao. Nila mo doon. Ano yun? Paano engkanto? Kapre ba siya? Para daw kapre na aninong maitim daw yun. Mukhang meron mangyayari dito. Kababalagan talaga. Dahil just malimit yung just daw may palete ko. Yun, lumagabog. Ang galing yan. Lumagabog guys. Lumagabog. Ha? Taas ba? Taas lang. Pero walang pinto rito, di ba? Tanungin natin kaya sila. Baka sa kotse. Yan sa bintana. Dito? Dito? May kumatok. Sabi guys, kanina may lumagabog. Tapos, maya may kumatok naman. So, wala namang pinto rito. Puro sira-siraan yung ano rito. Wala nang bintana, wala na yung mga pinto. Makikita mo rito po karamihan bato na lang. Tignan natin yung taas. Ayun, no? May puno ng nakaharang tapos puro ugat na siya guys. Grabe, puro ugat na rito. Hindi kaya dito nagpapakita si Apolonio.
VT Doctors Medical Center. So guys, akit na ako dito sa pinaka-second floor ng hospital. Hindi, naglalakad. Hanggang sa hagdan na. Hanggang hindi sa likod. Ano yun? Pintuan. Bali guys, ito na yung pinakababa ng ano. Ayun. Nandito kami sa pinaka-rooftop. Dito kami guys sa pinaka-rooftop. Pinakababa ng hospital. Ano ito? Maduma na ng panahon tong upuan na to. Kagi. Narinig niyo? Kalabog. Oo. Parang ako kalabog. Nang si baba. Nasa second floor. Nang si baba. Oo, ang lakas. Ayun, ayun. Parang may akit sa atin. Napaka-creepy dito guys. Lalaki nito. So po yung naglalabog kanina sa baba? Ano pangalan mo? Tao dyan? Ayos pa. Uy! Oo.